Simulan na po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Ang title po ng ating pag-aaralan, mga kapatid, ay maganda po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. May mga dumarating pa po paki-assist ng mga leaders. No? Behold, I will do a new thing. Isaiah 43 verse 19. Okay? Lagay po natin yon. Isaiah 43 verse 19. Okay po? Magsisimula na po tayo. Wala na po akong maririnig na maingay dahil oras na upang makinig tayo ng salita ng Diyos. Isaiah 43 verse 19. Sabi po dito, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Ulitin ko, sabi po dito ng Panginoon, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo ba makita? Okay, Isaiah 43, verse 19, behold, I will do a new thing. Sa umagang ito, mga kapatid, manampalataya po tayo na kaya ng Diyos gumawa ng bagong bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mahilig gumawa ng mga bagong bagay? No? If you're not sensitive, kung hindi tayo magiging sensitive, mamimiss po natin, hindi natin makikita, hindi natin mawawari yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Alam nyo, lahat tayo na pumaparito sa church ay hindi lahat ay nakakasalo, nakaka-catch up, nakakakita, nakakasalo ng ginagawa ng Diyos. No? Hindi lahat ay nakakaranas ng pagkilos ng Diyos. Yung iba, sa praise and worship pa lang, naramdaman na nila, nararanasan na nila, yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. No? Yung iba, nararanasan nila, awitan pa lang, naiiyak na sila. Lahat po nang nakakaranas ng presensya ng Diyos sa praise and worship pa lang, magsabi ng praise the Lord. Diba? Minsan nararanasan natin, daman-daman na natin, presence the Lord, awitan pa lang. Pero yung iba, ano yung iba? Parang hindi matinag, hindi makilos, ano? Parang bato, parang robot, no? Pero tandaan po natin, gustong-gusto ng Diyos, lahat tayo na pumaparito sa kanyang gawain ay maranasan natin ang pagkilos niya. Gusto niyo po ba sa umagang ito ay maranasan niyo ang pagkilos ng Diyos? Mas malakas pa pong amen. Gusto niyo po ba sa umagang ito ay maranasan niyo ang pagkilos ng Diyos? Amen. Okay, praise the Lord. Sa panahon ng ating Panginoon Yesus, may mga tao rin na hindi nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila. No? They miss the opportunity of having a new thing from God. Isa na rito yung mga Pariseo. Dahil yung mga Pariseyong ito ay sila yung tinatawag na religious people. Yung mga religious people na ito, naturingan pa naman silang nakakakilala sa Diyos, nakakaintindi ng kautusan ng Diyos, pero namimiss nila yung mga pagkilos ng Diyos. Why? Dahil sila ay sarado. Dahil sila ay kandado. Dahil sila ay padlock. Ito ang nakagisnan ko, kaya dito ako mamamatay. Ayaw na nila makaranas ng bago. Ayaw na nila makaranas ng gagawin ng Diyos, bagong gagawin ng Diyos sa buhay nila. Sarado sila. Ganito ba tayo pag pumaparito sa gawain ng Panginoon? Wala tayo, sarado na tayo? Hello? Hello? Hello po ba? No? Kung magbubukas po tayo, pwede pong gumawa at kumilos ang Diyos sa buhay natin, maging sa umagang ito. No? So, kanino nagpapahayag ang Diyos? Doong una pa man, sa mga religious leader na ito, dahil sarado sila, hindi nila maranasan, hindi nila makita yung bagong pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kundi kanino nagpapahayag ang Diyos sa mga ordinaryong tao.
sa mga ordinary people, sa mga taong pangkaraniwan, sa mga taong mapagkumbaba na nagsasabi, Diyos ko, ikaw lang kailangan ko sa buhay kong ito. Hello? Hello? Sila ang nakakatanggap ng bagong pagkilos ng Diyos. Kung sinasabi natin, Panginoon, gustong-gusto kong maranasan ka, gustong-gusto kong makita ang pagkilos mo sa buhay ko. Sa umagang ito, wala tayong i-desire, wala tayong nanasayin sa umagang ito, kundi yung maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, mararanasan natin ang muling kalakasan na nagmumula sa Kanya. Amen? Amen, palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na muli tayong palakasin. May mga iba sa atin na sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa dami ng mga alalahanin na dumadating sa ating buhay, nanghihina tayo. Kaya nga araw-araw gusto ng Diyos palakasin tayo. At sa umagang ito, kaya ka ng Diyos bigyan ng kalakasan kung ang puso mo ay nakabukas sa Kanyang pagkilos at sa Kanyang paggalaw. Amen po ba? Sa Psalm 43, sa Isaiah 43, no, sa ating teksto, sinasabi dito ng pasimula pa lang ng chapter na ito kung saan at anong kasalukuyang kalagayan ng bayan ng Israel na sila'y nakukubkob ng Babylonia, no? So itong kalagayan nila, sila'y nasa ilalim ng kapighatian. Sila'y nasa ilalim ng kapanglawan. Dahil sila'y nasasakop ng ibang nasyon na ito ay mga Babylonians na napag-aralan na natin hanggang sa araw na ito, ganito ginagawa ng mga Babylonians. The ancient Babylonians, noong unang panahon, sa araw na ito, ang Babylonians na ito yung tinatawag na Iraq. Hanggang ngayon, sila pa rin ang kaaway ng mga Israelita. Tama po ba? No? At noong panahong yun, nandito sila sa paglulupig ng kanilang kaaway, ang mga Babylons. Kaya nga, ang mga Israelita ay nangalat. At sa Isaiah 43, may pangako ang Diyos sa kanila na ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, makinig kayo. Ang sabi ng Panginoon, masdan nyo nga, behold, I will do a new thing. Binigyan ng Diyos ng pag-asa ang mga Israelita. Oo, sa ngayon, pangit ang inyong kalagayan. Oo, sa aras na ito, nagdudusa kayo. Oo, sa panahon ngayon, naghihirap kayo. Pero ang Diyos ay nangako sa kanila, behold, I will do a new thing. Meron akong gagawin na bagong bagay sa inyo. Amen? Gagawa ko ng isang bagong bagay. Ito ay naganap na at hindi mo pa ba nakikita? Ibig sabihin, ginaganap na ng Diyos yung mabuting bagay na ito. Pero ang marami sa mga Israelita, hindi pa nila nakikita yung pagkilos ng Diyos. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, no, hindi nyo nakikita na gumagalaw na pala ang Diyos sa buhay nyo. Pero may ginagawa na ang Diyos, hindi nyo lang makita. Kaya ang sabi ng Panginoon, masdan mo nga ako'y gagawa ng bagong bagay sa buhay nyo. Ito'y nagaganap na, hindi nyo lang makita. Tandaan nyo, kaya ng Diyos gumawa ng mga bagong bagay. He can do a new thing. Sabi sa verse 13, ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Ito ang Panginoon natin. May kaya siyang gawin na hindi natin nakikita. May kaya siyang gawin na hindi natin nalalaman. Hindi natin namamasdan. Bakit? Kasi nakatuon ang mata natin sa problema. Nakatuon ang mata natin sa mga discouragement. Nakatuon ang mga mata natin sa fear, sa takot. No? Pero ang sabi ng Diyos, walang makakahadlang sa aking ginagawa. Sa Ezekiel 36:26, alam niyo po ba na kayang gumawa ng Diyos ng mga bagong bagay?
Ano ang sabi sa verse 26 na Ezekiel 36? I will give you a new heart. Kahit puso natin, kayang baguhin ng Panginoon. God is a mighty God. Yung pusong napakatigas, kaya ng Diyos gawing malambot. Kayang gawin ng Diyos na totoo. Kayang baguhin ng Panginoon. Sa Lamentations 3 verse 22, sinabi ng Panginoon, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Laging bago bawat umaga. Ang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa lagi ng bago sa buhay natin. Araw-araw, pwede ka makatanggap ng bagong bagay, bagong pag-ibig, bagong kalakasan na nagmumula sa Diyos. Pero ang tanong, ba't hindi natin makita agad yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Gusto ko po sa inyo, meron lang 5 bagay na dahilan kung bakit hindi nyo nakikita yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Ano yung ginagawa ni Satanas? Tandaan nyo, laging may kaaway tayo. Ang kaaway natin si Satanas. No? Ayaw niyang iparanas sa atin yung mga bagong bagay na gusto ng Diyos gawin sa buhay natin. Kaya nga, ito yung mga hadlang. Ito yung mga bagay. Kung gusto nyong makita yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ito ang dapat nyo gawin. Number 1, sulat nyo po ito. Tandaan nyo po ito. Kasi magagamit nyo to sa buhay nyo araw-araw. Ano yung mga hadlang na ito? Ano yung mga bagay na ito? Kaya hindi natin masalo. Hindi natin makita. Hindi tayo magkaroon ng bagong bagay. Hindi natin makita yung mga bagong galaw ng Diyos sa buhay natin. Ito po, number 1, focus who God is and what He can do. Dapat po, para makita natin yung galaw ng Diyos, i-focus natin ang ating mga mata kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hello? At tingnan po ninyo kung ano yung kaya niyang gawin. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, nakapokus ba ang mata niyo sa Diyos? Listen. Tatanungin ko kayo uli, nakapokus ba ang mata niyo sa Diyos? At kilala niyo ba ang Diyos na pinaglilingkuran niyo sa lugar na ito? Hello? Hello? Sa Isaiah 43, tinukoy dito ni Prophet Isaiah, no? Tinuwid niya ang mga Israelita, na ang sabi niya sa mga Israelita, huwag kasi kayong tumingin sa sarili niyo. Kaya hindi niyo makita yung bagong bagay na pagkilos ng Diyos kasi nakatingin lang kayo sa sarili niyo. Nakapokus lang kayo sa sarili niyo. Andiyan yung self-pity, yung down spirit, no? Dahil sa pag-capture sa kanila ng mga Babylonians, yun lang yung nakikita nila, kawawa naman kami. Kailan pa kami makakalaya sa pagkaalipin ng taga-ibang lahi? Pero anong pangako sa kanila ng Diyos? Sa verse 19, I will do a new thing to you. Basahin nyo Isaiah 43. Mararamdaman nyo dito, kung babasahin nyo to sa bahay nyo, mamaya, bago kayo matulog, makikita nyo dito, mararamdaman nyo yung puso ng Diyos. Yung puso ng Diyos na pagkalinga niya sa kanyang bayan. Yung pagmamahal niya sa kanyang bayan. Minsan nalilimutan natin yun eh. Kaya hindi makagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi natin makita yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa atin kasi nakapokus yung ating mga mata. Nakakonsentrate yung ating mga mata. Hindi sa Diyos. No? Sabi ng Diyos, I will do a new thing. Don't dwell on the past. Huwag mong tingnan yung mga nakaraan mo, mga nakalipas mo. Tandaan po natin, hindi po natin mararanasan ang mga bagong ginagawa ng Diyos kung laging nakapokus tayo sa sarili natin. Yung lagi nalang sasabihin natin, kawawa naman ako. Pinagtutulungan ako. Kawawa naman ako, ang dami kong problema. Hindi ko makita na may tutulong sa akin. Oo, hindi ka nga tulungan ng iba sa mga pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, may Diyos kang malaki na nasa iyo, na kaya tumulong sa iyo higit sa mga tao na iniisip mong tutulong sa iyo. Amen po ba?
bibigyan ko kayo ng example, si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, sa sobrang lungkot niya, sobrang down ang spirit niya, kausap na niya ang Panginoon, hindi pa niya napagtanto. Ano ang sabi ni Mary Magdalene? Nung si Jesus ay namatay sa krus at pangako ni Jesus, mabubuhay siyang muli sa mga patay. Nung araw na yon, yung first resurrection, nawala yung bato, nagulong ang bato, yung batong malaki na kinalalagyan ng body ni Jesus, gumulong yon. At nang makita nila, wala na si Jesus doon sa kanyang pinaglibingan. At ang sabi ni Maria, doon sa isang lalaki na kausap niya, sabi niya, Mamang Hardinero, baka alam niyo kung saan dinala si Jesus? Ituro niyo naman sa akin eh. Hindi niya alam na yung kausap niyang yun, si Jesus. Napagkamalan pa niyang si Jesus na hardinero. Bakit? Dahil ang kanyang kaisipan at pampuso ay balot ng kalungkutan at ng depression. Dahil ang kanyang Panginoon ay nawala. Nakalimutan nila yung pangako ng Panginoon. Pagkatapos na 3 araw, mabubuhay muli ako sa pangapatay. Amen? Amen? So, pag tayo ay balot ng takot, pag tayo ay balot ng kalungkutan, balot ng puot, balot ng galit, hindi natin makita yung ginagawa ng Diyos kahit gumagawa na siya. Amen? Amen po ba? So, ano ang sabi ni Isaiah sa mga Israelita? Focus on God. Mag-focus lang tayo sa Panginoon. Tandaan nyo, bakit tayo dapat mag-focus sa Panginoon? Because God is so powerful. Number 1, God is so powerful. God created power. Pinaalala ni Isaiah sa mga Israelita kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Gaano ba kapangyarihan ng Diyos? He created all things. Lahat ng bagay nilikha ng Diyos. Nakita niyo po ba? Sa pamagitan lang ng kanyang salita, nagkaroon ng lahat ng bagay dito sa lupa. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng tubig. Di po ba nagkaroon? Huwag niyo sasabihin na walang Diyos. Sabi sa Biblia, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Makapangyarihan siya. Siya lumikha sa atin. Napakahirap na gawin ng tao. Yung lahat ng kabuuan ng tao, yung laman ng tao. Paano yan nagkakaayos-ayos? Yung utak, yung puso, yung mga organ natin. Hello? Naunawaan po ba natin? Sinong gumawa sa atin? Ang makapangyarihan Diyos. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng lahat ng bagay, hindi ba niya kayong gawan tayo ng mabuting bagay at bagong bagay sa buhay natin? Amen? Sino sa inyo naniniwala na kaya ng Diyos gumawa ng dakilang bagay at bagong bagay sa buhay ninyo? Magsabi ng malakas na amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Bakit tayo minsan nanlulumo? Bakit tayo nanlulupay-pay? Bakit minsan tayo nalulungkot? Kasi nalilimutan nyo yung kapangyarihan ng Diyos eh. Tama? Kung hindi hinahawakan ng Diyos yung mga planeta sa mundong ito, magbabagsakan yan. Wala tayo sa mundong ito. Anong mangyayari sa bansa natin, sa lahat ng tao sa mundong ito? Di po ba ngayon nakakaranas tayong kakaibang bagay? Sobrang init ng panahon. Yung mga tao, yung mga matatanda, sasabihin nila, ngayon lang nagkaroon ng ganyan sobrang init. Nung mga unang panahon, hindi naman ganyan ang araw eh. Tama po ba? Tama? Tama po ba? Kaya nga ibig sabihin, kung hindi hawakan ng Diyos sa isang planeta at bumagsak tong planetang Earth, wala na tayo ngayon dito. May isang Diyos na umahawak ng mga bagay na yan. Kaya kahit papaano nararanasan natin na bubuhay pa tayo, humihinga pa tayo sa mundong ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. He can do all things. At walang bagay na mahirap sa Kanya. Minsan nalilimutan nyo lang na makapangyarihan ng Diyos nyo eh. Kaya kayo nang lalata, nangihina, ayoko na, give up na ako.
Kanina habang gumagawa ko ng mensahe, may kachat ako. Sabi niya, Pastoro, nanghihina na po siya. Tinext ko siya. Chinat ko siya. Praise God, sabi ko, ang mensahe ngayon, sabi ng Diyos, I will do a new thing. Tapos nag-chat ulit sa akin, isang kachat ko, sabi niya, Pastora, salamat sa Diyos, naligo lang ako, paglabas ko, malakas na siya. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Huwag niyo lang kakalimutan na meron kayong isang Diyos na pinaglilingkuran na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen po ba? Meron po ba ditong kumakandidato ngayon? Taas po ang kamay. Alam ko, balita ko may pupunta dito eh. No? Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng bagay. Mamaya, makikipag-usap po ako sa inyo. No? Tandaan niyo mga kapatid, meron Diyos tayo makapangyarihan na nakakaalam ng lahat ng bagay. Huwag kayong manghina. Malakas ang ating kakampi. Ang ating kakampi ay walang iba kundi ang makapangyarihan Diyos sa lahat. Amen? Amen? He can do all things! Kaya niyang gumawa ng lahat ng bagay. No? Kaya hindi tayo dapat manghina. Verse 3, sabi verse 3, sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, iyong tagapagligtas. Nakalimutan mo na ba na ang Diyos mo ay tagapagligtas? Kaya kanyang iligtas sa lahat ng sitwasyon. Ano sabi? He is mighty to save. Siya'y makapangyarihan na makapagliligtas sa atin. Baka nakalimutan mo na makapangyarihan siya sa lahat, na kaya niyang iligtas ka, iligtas ang pamilya mo. Ngayon, uso-uso, nakakatakot, yung bumabiyahe, nakita niyo, yung siguro, yung sa Facebook na dalawang pamilya, dalawang sasakyan na naipit, no? Eskatex ba yun? Sa Eskatex? No? Ha? Esitex? O ano man po yun, yung daan na yun. Sabi ni Pastor Rick, nakaano lang sila, nakahinto. Sinong magsasabi na mamamatay silang biglaan sa ganung sitwasyon? Nakahinto sila. Hello? Kaya ang sabi ko, alam niyo po ba, nang marinig ko to yung balitang ito at malaman ko, sabi ko sa kanila, ito ang kahalagahan na lagi tayo nananalangin bago lumabas tayo ng bahay. Na ito ang isang mabuting paraan para lagi natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay nagliligtas. Tandaan po natin, sabi nga ng isa kong anak, sabi niya, paano yun? Hindi naligtas yung kawawa naman yung anak. Huwag nating sisihin ng Diyos. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay. May mga pangyayari sa buhay natin, mahirap nating arukin. Pero ipagkatiwala natin sa Diyos, huwag kayong mag-iisip ng masama sa Diyos. Ulitin ko, huwag kayong mag-iisip ng masama sa Diyos. Ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat tao, Kristiyano man o hindi, na maging maayos ang buhay natin. Dahil mahal ng Diyos ang tao, hindi pumapatay ang Diyos, ang pumapatay ay si Satanas. Dahil sabi sa John 10, He kills, to steal, and to destroy. Pero napakahalaga na laging magpapakover tayo ng dugo ng Panginoon, saan man tayo pumaroon. Amen? Naniniwala ko, ang mga anak ng Diyos ay kayang iligtas ng Diyos sa anumang sitwasyon. Amen? Sabi nga nung isang kausap namin kahapon sa follow-up, sabi niya, Pastora, alam mo, nung oras na yun, pinagpe-pray ko yung kapatid ko eh. Anong nangyari sa kapatid niya? Na aksidente. No? Pumalo yung likod niya sa bakal. Dito, nagbabasketball daw. Tapos, sabi ng doktor, alam mo, swerte pa rin siya. Kung ang spinal cord, ang tumama dun sa malaking bakal na yon, baldado siya. Pero naalala niya ng kapatid na yon, nung oras na yun, pinagpe-pray niya yung kapatid niya. Ibig sabihin, oo, na-aksidente siya. Sabi nga niya, ewan ko kung nandito yung kapatid niya na yon. Sabi niya, kasi hindi ko na dumadalo eh. Hello? Ako nalalaman ko, pinoproteksyon ng Diyos yung mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya at iniingatan ng Diyos ang bawat anak niya.
Amen? Amen? Praise God! Praise the Lord! No? So God is mighty to save. Kaya niya tayong iligtas. Huwag nating kakalimutan. Kaya tayong iligtas ng Panginoon. Pangatlo, baka nalilimutan nyo na mahal tayo ng Diyos. He loves us. Verse 4. Anong sabi sa verse 4? Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Tingnan nyo kung gaano kamahal ng Diyos ang Israel. Anong sabi ng Diyos? Ibibigay ko ang lahat ng bansa. Tingnan nyo, napakaliit ang Israel. Napakaliit na bansa. Ang sabi nga ang Israel daw mas malaki, kasi laki lang ng Manila. Kung hindi ako nagkakamali, ng Manila natin. So napakaliit na bansa. Pero nakita nyo, natakot ang maraming bansa sa kanya. Bakit? Dahil alam nila na ang bansang ito ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi ng Panginoon, I love you, ibibigay ko lahat ng bansa para maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Sabi ng Panginoon, mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Ulitin ko, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Huwag kayo magduda. Ano man pagkukulang nyo sa Diyos, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ano man pagkakamali na ginawa nyo sa Panginoon, mahal pa rin kayo ng Panginoon. Tandaan nyo, mahal tayo ng ating Diyos. Ang Israel ay mahal ng Diyos. Ang mga anak niya ay mahal ng ating Panginoon. Huwag kayong pagdudahan ng pagmamahal ng Diyos. No? Tama po ba? Tama po? Ngayon, kung alam nyo na mahal kayo ng Diyos, lalo nyo siyang mahalin. Tama? Tama? Minsan nagtataka lang ako sa mga tao Napaka mabuti ng Diyos, mapagmahal ng Diyos. Pero bakit hindi sila gumaganti ng pagmamahal sa Diyos? Kung alam nating mahal tayo ng Diyos, gantihan natin ng pagmamahal din ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Tingin po kayo dito. Amen po ba? Huwag niyong pagdudahan ng pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang naniniwala na mahal tayo ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. Praise God. At panghuli, I'll be with you. Sabi ng Panginoon, sa iyo ko palagi, hindi kita iiwan. Ano ang sabi? Huwag nating kakalimutan. Our God that we serve is a promise keeper. Hindi siya bumibigo sa kanyang pangako. Pag sinabi niyang hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit iwanan mo siya, susundan ka pa rin niya. Hindi ka niya iiwan. Verse 5. Anong sabi sa verse 5? Ito, pakinggan po natin. Sabi sa verse 5 na Isaiah 43. Huwag kang matakot, ako'y sasama. Ako'y kasama mo. Hindi kita pababayaan. Sabi sa verse 3, no? Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos na Israel, na iyong tagapagligtas. No? Sabi sa verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. He is with you. Sabi sa verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. No? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi nyo ba nakita na lagi tayong sinasamahan ng Panginoon? Saan ko man pumaroon, sabi ng Panginoon, kahit dumaan ka man sa malalim na tubig, punong-puno ka na ba ng pagsubok sa buhay? Lunod na lunod ka na ba ng mga problema? Hello? Lunod na lunod ka na ba ng mga pagsubok? Ang sabi ng Diyos, sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Pero yun, hindi nyo nakikita yun Minsan sabihin nyo, Diyos ko kung kasama kita, ba't napunta ako dito? Anong yung ngayong pinagdadaanan ko? Napakahirap ng buhay ko. Tandaan nyo, si Josiman ay dumating sa buhay niya, wala siyang ginawang masama, pero nakulong siya. Pre-name up siya ng asawa ni Potiphar. Ano? Hello? Tama? Si Sadrach, si Mesak, si Abednego,
Yung mga kaibigan ni Daniel, ano ginawa nila? Sumamba lang sila sa Diyos. Ayaw nilang sambahin yung estatwa ang ginawa ng hari. Pero ano ginawa nila? Pinatapon sila sa nagniningas na urno. Nakaranas nga sila ng pagsubok. Hindi sila nakatakas sa pagsubok, sa mga problema, sa mga ganung pagkakataon. Pero hindi nga sila nakatakas sa pagsubok. Naranasan din nila yung matinding pagsubok, yung dagok ng buhay. Pero tandaan nyo, hindi naman sila iniwan at pinabayaan ng Diyos. Amen? 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 Praise the Lord. Kaya tandaan nyo, kung nasa pagsubok tayo, huwag mo sasabihin, Diyos ko, iniwan mo na ba ako? Ba't ko nararanasan ngayon to? No! Hindi niya tayo iniiwan. Pinapayagan lang ng Diyos na dumaan tayo dyan para tayo ay magkaroon ng lakas. Kasi kung hindi ka makakaranas ng pagsubok, paano mo malalaman na makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran? Paano mo malaman na nagliligtas siya? Amen po ba? Kaya pinapayagan ng Diyos, dumaan tayo sa pagsubok para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos na may maggagawa siya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kaya niya tayong iligtas. Amen? I-focus mo lang ang iyong mata sa Kanya. Tandaan mo, hindi siya nagpapabaya. Ang sabi niya, I will be with you. Kasi minsan, hindi tayo nakapokus dun eh. Makinig kayo. May kwento akong sasabihin sa iyo. Meron akong narinig isang kwento. No? Kwento patungkol sa mga mangingisda. May 2 tao daw na nangisda. No? Sa kanyang pangingisda, yung isa walang nahuhuli. Itong isang lalaki, bakit ba ang dami niyang nahuhuling isda? Pero ang sabi niya, napapansin niya, parang sinusukat ng lalaki yung kanyang isdang nahuli. Yung mga malalaki, tinatapon niya uli dun sa ilog. No? Tapos, may sabi, marami na siyang nahuling tinatapon niya. No? Malaki rin naman ang sira nitong kaibigan ko to. Yung mga malalaking isda, tinatapon niya. Ako nga, walang mahuling isda. Tapos tinanong niya yung kaibigan niya, hindi niya makatiis eh. Tinanong niya, pare, bakit ba napapansin ko yung malalaking isda tinatapon mo? Sinusukat mo isda, yung maliliit lang na isda ang kinukuha mo. Alam niyo, sabi ng lalaki, nilabas niya yung kawali niya. Kasi maliit lang yung kawali ko eh. Hello? Hello? Tingnan nyo, makinig kayo. Ilang pangarap ang sinayang mo? Nasinabi mo kasi, hindi mo kaya. Maliit lang ako. Wala akong pinag-aralan. Wala akong kakayanan. Diba? Tama? Parang ganun eh. Tandaan nyo, hindi masusukat yung kakayanan mo kung ang tiwala mo lang nakapokus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa Diyos. Tama? Si David, naging isang mabuting hari, si Haring David. Wala siyang alam. Anong trabaho ni David bago siya maging hari? Tagapag-alaga lang ng mga tupa. Pastor lang siya ng tupa. Yun ang background niya. Taga-alaga ng tupa. But God used him mightily. Siya ay naging dakilang hari. Wala siyang iniwan sa iba sa inyo. Nasasabi mo, hindi ko kaya to, wala akong pinag-aralan. Hindi ako tapos sa mga mahuhusay na eskwelahan. Wala akong kakayanan. Wala akong abilidad. Wala akong experience. Di po ba? No? Pero magtiwala lang tayo sa Diyos. Kung si David nga ginamit ng Diyos mightily, ikaw na nagtitiwala sa Diyos, kaya ka rin gamitin ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan na maliit ang sarili mo dahil malaki siya na nasa loob mo. Amen? Kung may Jesus tayo na nasa loob natin, huwag mong tingnan na maliit ka. Alam mo na ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay nasa sa iyo. Amen? Amen? Kahit hindi ka dali ng malalaking organisasyon sa lugar na ito sa Pilipinas. No? Ano kung hindi ka dali ng malalaking organisasyon? Kaya kang dalhin ng Panginoon and He will do a new thing sa buhay mo. Amen? Amen? Huwag mo lang itapon yung pangarap na nilagay
binigay ng Diyos sa puso mo. Ikaw na nangangarap, gusto mo magpagamit sa Diyos. Yung hiya ang nagiging kalaban mo, nakakahiya. Kasi marami kong kapalpakan na ginawa sa Diyos sa nakarang araw. Kahit ano man nagawa mong pagkukulang at kapalpakan sa Diyos, kung inihingi mo yun ang tawad sa Diyos, kaya ka muling gamitin ng Panginoon. Ibigay mo at ialay mo yung buhay mo sa Diyos. Alam ng Diyos yung motibo ng puso natin. Kung ang motibo ng puso mo, magamit para sa kanyang kalwatihan, ba't hindi kanya gagamitin? Amen? Alam nyo, ako sa lugar na ito, matagal na po akong pastor. Ilang taon na po, hindi ko na po mabilang, almost 30 plus years na. Itong church na ito, 25 years na sa biyaya ng Diyos. No, nung una-unang church na ito, nakaranas po ako ng, gusto ko na mag-give up. Daming problema, daming pangangailangan, no? Lagi ko sinasabi, Lord, bakit ako? Babae ako? Mahiyain ako? Wala akong kakayanan. Laging ganun, minamalit ko yung sarili ko. No? Pero sabi sa akin ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Yun lang pinanghawakan ko. Yung sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Dumating sa punto, sa church na ito, nung nagsisimula tayo at yung nagkaroon ng malaking problema ang church na ito, kumonti tayo, ang unti-unti lang natin. Pero yung asawa ko na naginip, ito yung panaginip niya, ha? Matagal nito yung panaginip niya. Ang panaginip niya, sabi niya, Mami, napaniginipan ko, nagtuturo ka sa church, pero ang daming tao, punong-puno ang church. At yung labas natin, ang daming sasakyan. Ang gaganda pa ng mga sasakyan. Ang dami. Sabi niya, hindi pa nangyayari yun. Wala pang ganun. Alam nyo, diba? Praise God. Ngayon, nangyayari na yung mga panaginip ng asawa ko. Punong-puno ang church. No? Kagaya ngayon, punong-puno tayo. May ilan lang mga bakante. No? At nakita natin, kung titingnan nyo yung labas, napakadaming sasakyan. Ang gaganda pa ng mga sasakyan. Hindi namin inisip yun. Pero alam ko, ang may gawa nun ay makapangyarihan Diyos sa lahat. Amen? Hindi ako nag-give up. Kahit nakaranas ako ng maraming problema, parang gusto ko nang sumuko. Pero sabi ko, Lord, sige po, itutuloy ko. Natandaan ko yung araw na tinawag ako ng Diyos. Sinabi sa akin ng Panginoon, I will use you mightily on this last day. No? Kaya itong iglesyang ito, itong church na ito, mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos ang may akda ng iglesyang ito, hindi ako, hindi ang asawa ko. Ang Diyos ang may akda ng iglesyang ito. Dapat mahalin din nyo ang church na ito. Kasi mahal to ng Diyos eh. Mahal kayo ng Panginoon. Dito kayo nagpapalakas. Dito kayo nagpapatuloy. Dito kayo lumalaban sa buhay na ito. Kaya dapat mahalin din nyo ito. Mahalin din nyo yung mga ginagamit ng Panginoon. Dahil hindi kami may gusto nito. Ang may gusto nito ay walang iba, kundi ang ating makapangyarihan Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? At hanggang ngayon, sa Diyos ako umaasa. Sabi ko, Diyos, huwag mo akong iiwan. Linggo-linggo, nagtuturo ako dito. Sabi ko, Diyos, mauubusan ako. Pero salamat sa Diyos, hindi ako pinababayaan ng Panginoon linggo-linggo. Lalo na nung mga nakaramang araw, linggo-linggo na binibigyan niya po tayo ng mga salita niya na dapat i-preach, ipakain sa inyo para kayo ay lumago sa kalagayan spiritual. Kaya mahalin niyo ang salita ng Diyos. Huwag niyong tutulugan. Huwag pasok dito, labas doon. Papatuloyin niyo sa inyong mga puso. Gawin niyo sa inyong mga buhay sa araw-araw. At makikita niyo, ang tagumpay sa buhay na ito ay sa inyo. Amen? Amen? Pangalawa, no? Pangalawang bagay, para makita natin yung new thing nagbigay ng Diyos, you must overcome fear and discouragement. Kailangan ma-overcome mo yung takot at yung discouragement para ma-experience mo yung new thing. Sa verse 1 and verse 5, parehas na sinabi ng Diyos dito, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Do not fear. Do not be afraid.
Minsan natatakot tayo eh. Sa buhay nito maraming nakakatakot. Nakakatakot ng mabuhay. Lumabas ka, ang dami ng masasama. Tama. May bago na namang road, ano yun? Road rage, no? May bago na naman. Hindi natin tiyak ang buhay dito. Sabi nga sa Biblia, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging pasama ng pasama. Hello! Sino ang asahan natin? Kung sa buhay na ito, wala tayong maasahan dahil ang mga tayo pasama ng pasama, ang tayong maasahan lang natin ay ang Diyos na mabuti sa lahat. You must overcome fear para makita ninyo yung mabubuting bagay na gagawin ng Diyos. Huwag tayong matakot, huwag kang ma-discourage. Pag may fear tayo, mahirap makita yung gagawin ng Panginoon o yung ginagawa ng Diyos na mabuting bagay o yung bagong bagay. Hindi mo makita dahil punong-puno ka ng takot. Sa Mark 5, bibigyan ko kayo ng halimbawa, si Jairo, yung lalaki, yung siya po ay isang general, Syrian general, si Jairo. Anong sabi? Sinundo niya si Jesus. Anong sabi niya? Jesus, pumarito ka sa bahay ko kasi yung anak ko, naghihingalo, mamamatay na. Pumaroon ka sa bahay ko. Dahil si Jairo ay mananampalataya ng Panginoon. Now, nang sila'y paparoon sa kanyang bahay, naantala ang pagparito ng ating Panginoon. Dahil may isang babaeng dinudugo for 12 years. 12 taon na siyang dinudugo. Na sabi niya, ang pananampalataya niya, pag nahawakan ko yung laylayan damit ni Jesus, gagaling ako. Kaya naantala yung pagparito ni Jesus sa bahay ni Jairo. Hinawakan ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus at ora mismo, sabihin natin lahat, ora mismo. Immediately, nawala ang kanyang pagdurugo at siya'y gumaling. Ang sabi ng Panginoon, sino humawak sa akin? Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, ang daming humawak sa'yo, ang daming tao nakikipagsiksikan. Gusto kang mahawakan. Siyempre, madaming nga hawak sa'yo. Ang ibig sabihin ni Jesus, may isang babae na humawak sa akin ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam nyo, para makakita ka ng bagong bagay mula sa Diyos, abutin mo siya ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Amen? Amen? Yung sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. No? At ang babaeng ito, pagkahipo niya ng lalay ni Jesus, gumaling siya. So, in-interview pa ni Jesus itong babae. No? At nasabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mamamamaya may simigaw. Ano yung sigaw? Ano yung simigaw? May simigaw na isang lalaki, sabi, "Wag mo nang abalahin ang Panginoon! Patay na ang iyong anak!" Listen, kung ikaw si Jairo, anong pakiramdam mo sa oras na to? Sa oras na yun, anong magiging pakiramdam mo? Na may sumigaw, "Wag mo nang abalahin ang Panginoon, ang guro, dahil patay na ang iyong anak." Ano magiging pakiramdam mo? Hello? But Jesus replied. Pero si Jesus ay nag-reply, sumagot dun sa sigaw ng lalaki. Ano sabi ni Jesus? Hinarap niya si Jairo at sinabi kay Jairo, "Do not be afraid. Just believe." Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. Sabihin mo siya katabi na may pananampalataya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ulitin mo, sa isa naman, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sabihin natin lahat, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Pag may fear, mahirap makapanampalataya. Amen? Kaya nga hindi tayo dapat matakot, kundi sumampalataya ka lamang. Si Peter, nang nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, it was a new thing. Isang bagong bagay yun. Bakit? Walang taong makakalakad sa ibabaw ng tubig. Amen?
Kung mag-swimming ka mamaya, subukan mo lumakas sa ibabaw ng tubig. Ano mangyayari? Hindi ka makakalakad. Tama? Tama? Bakit nangyari yun? Dahil lang kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Pedro, kung ikaw nga dyan, Panginoon, kung ikaw nga yan, Panginoon, paparianin mo ko sa ibabaw ng tubig. Kasi hinamon siya ni Pedro eh. Kung ikaw ang Panginoon, paparianin mo ko sa ibabaw ng tubig. Anong sagot ni Jesus? Come, halika. So, noong oras na yun, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil nakapokus ang mata niya kay Jesus. Pero nang nakita niya yung naglalakihang alon at malakas na hangin, unti-unti siyang lumubog. No? So, yung fear ay humahadlang sa daan ng pagkita natin ng mga bagong bagay na gustong gawin ng Diyos. So, dapat i-rebuke natin anuman takot na dumadating sa ating mga buhay. May takot ba na dumadating sa buhay mo? No? Hello? No? So, tandaan mo, alisin mo ang bawat takot. Rebuke it in Jesus' name. No? Spirit of fear, I command you to come out over my life in Jesus' name. No? At sumampalataya ka sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. No? Kaya nga, yan, marami ang kabado dyan. Ngayon, daming kinakabahan kasi malapit na ang eleksyon. No? Do not be afraid, ang sabi ng Diyos. Huwag kang kabahan. Pagkatiwala mo sa Kanyang lahat ng bagay, alam natin makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang hipuin ang mga tao. Kayang hipuin ang isipan at puso ng mga tao. Kung para sa'yo, ibibigay yan ng Diyos. Kung hindi para sa'yo, may mabuting bagay na ibibigay sa'yo. Na mas mabuting bagay ibibigay sa'yo ang Panginoon. Tama? Tama po ba? Pero kung alam mo na yan ang kalooban ng Diyos, labanan mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Itong panlaban natin, yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit anong marinig mo, kahit anong makita mo na ginagawa sa'yo ng mga tao, magtiwala ka lang sa Diyos. No? Sabi ng Panginoon, no? Siya lang ang ating sandigan. Siya lang ang ating dapat pagtiwalaan. Mapapahiya yung mga tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Pag ikaw'y nagtitiwala sa Diyos, may dakilang bagay na kayang gawin ng Diyos na hindi nyo iniisip. Tama? Tama? Makapangyarihan ang ating Panginoon. Pangatlo, no, malapit na tayo matapos. You must be open. Dapat maging bukas ka. Bukas lang tayo sa anong kayang gawin ng Diyos. Maging open ka lang. No? Tandaan mo, open. Pag sinabing open, yes, Lord, naniniwala ako. Kaya mong gawin ito sa buhay ko. Meron kang kayang gawin bagong bagay sa buhay ko, Panginoon. Ang paggalaw at pagkilos ng Diyos laging iba-iba. Diba? Minsan pag nagpagaling siya, parang weird, kakaiba. Meron ba tao na lamang kayo na pinagaling niya yung babaeng bulag? Ano ginawa yung lalaking bulag? Ano ginawa ni Jesus? Dumura sa lupa. Pinagputik ang lupa. At anong ginawa ni Jesus? Ipinahid sa mata ng lalaking bulag. Parang bagong bagay yun. Pero yung lalaking bulag ay tumanggap ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Amen? Pag hindi tayo bukas sa bagong pagkilos ng Diyos, pwedeng hindi mangyari sa atin yung mga bagong galaw ng Panginoon. Sa Exodus 17, yung mga Israelita ay nauuhaw, wala silang tubig, nasa wilderness sila. Ano yung sabi? Wala na silang tubig. Sabi ng Diyos kay Moises, sige, taas mo ang iyong tungkod, strike that stone, paluin mo ang bato, at nung pinalo niya yung bato, lumabas mula sa wilderness, lumabas ang tubig. Pero sa Numbers, sa Book of Numbers, ang sabi niya ng Panginoon nawala na naman ng tubig at uuhaw itong mga Israelita. Ang sabi ng Lord sa kanya, iba naman, speak to the rock. Magsalita ka sa rock. Siguro sabi ng Diyos, sabi mo sa rock,
kausapin mo yung rock, yung bato, no? Magbumukal ka ng tubig. Pero sa galit ni Moises, naiinis na kasi siya sa mga Israelita, ano ginawa niya? Pinukpok niya. No? So, ibig sabihin, ibang paraan. Iba't ibang paraan gumawa ang Diyos ng himala, no? So, dapat sumasakay tayo doon sa bagong paraan ng Panginoon. Open tayo doon sa bagong pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Bukas tayo doon na kayang ng Diyos gawin ang lahat ng bagay para tayo tumanggap ng himala sa ating mga buhay. No? Pang-apat, you must forget the past. Kalimutan mo na yung nakaraan, yung mga nakalipas. Sabi sa verse 18, ililibing mo sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang nangyari nung unang panahon. No? Marami tayong past. Tama po ba? Marami tayong pinagdaanan. No? Minsan kaya hindi natin makita yung bagong bagay na gagawin ng Diyos, lagi pa rin natin iniisip yung dati, yung luma. No? Yung lumang pagkakamali, yung dating pagkakamali, yung mga kasalanan mo, kapalpakan mo. No? Alam nyo, anumang kapalpakan na nagawa natin nung unang panahon, anumang mga bagay na nagawa nating kasalanan sa Diyos, pagkakamali sa Diyos, una natin dapat gawin, aminin natin. Kasi minsan umahad lang yun para hindi tayo makakita ng bagong bagay na gagawin ng Diyos Sasabihin sa'yo ni Satan, si Satan naman yung condemnator Siya yung lagi nagko-condemn sa atin. Siya yung lagi naglalagay ng guilt sa atin. Di ka tutugunin ng Diyos mo. Kasi, ganito ang ginagawa mo Ganito ang kapalpakan mo Ganito ang ginawa mo na nakarang buwan Ganito ang ginawa mo na nakarang taon Ang una nating gawin, aminin natin ang lahat ng ating pagkukulang, pagkakamali, kasalanan sa Diyos. Pag inamin natin ang lahat ng ating pagkukulang, pagkakamali, kapalpakan sa Diyos, kaya tayong patawarin ng Diyos. Amen? At sikapin natin, sabihin natin sa Diyos, baguhin mo ako. Sabihin nga natin lahat, Lord, baguhin mo po ako. Dapat i-confess mo yung kasalanan mo, pagkukulang mo, at magpabago ka sa Panginoon. Tama? No? And because you confess it, lahat ng kasalanan natin ay nahugasan na ng makapangyarihang dugo ng Panginoon. Tama? Pag na-confess na natin, lahat ng kasalanan natin ay nahugasan na ng makapangyarihang dugo ni Jesus. Ngayon, lalapit sa iyo si Satanas, ganito ka dati. Di ba ganito ang kasalanan mo? Sabi mo, Satanas, ganyan nga ako dati. Pero lahat ng kasalanan ko ay nahugasan na ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoon. We are blessed and we are forgiven by God. At dahil dito, limutin mo na rin yun. Pinatawad ka na ng Panginoon. Limutin mo na rin yun. Amen? Yung mga babae dito, anumang kasalanan ng asawa nyo sa inyo at hiningi na niya ng tawad, huwag nang paulit-ulit. Di ba ginawa mo pa sa akin yan? Paano kayo magkakaroon ng paano mo makikita yung mabuting bagay na gagawin ng Diyos sa buhay nyo kung laging hindi tayo makamove on? Lagi pa rin natin iniisip yung past. Si Satan ang greatest condemnator at siya nagbibigay sa atin ng guilt. Pero wala siyang masabi, wala siyang sagot sa dugo ni Jesus. Takot siya sa dugo ng Panginoon. Hindi niya kayang tumawid kung nandyan ang dugo ni Jesus. Halimbawa, ito, napapaligiran ito, stage na ito ng dugo ng Panginoong Jesus. Kung meron man niyang masamang espiritu na gustong umatake, hindi siya makakalapit dito. Dahil napapalibutan ito ng dugo ng Panginoon. Naalala ko, may pinag-pray kaming demon possessed, no? Inaalihan ng demonyo, kaya pala ayaw niyang pumasok ng bahay. Sabi sa asawa niya, ayoko pumasok dyan. May tao pala. May masamang espiritong gumagawa sa kanya. Ayaw niyang pumasok, nando kasi kami sa loob. Alam nyo, katabi ko na siya. Pwede niya akong sampalin, pwede niya akong sakalin, pero hindi niya ako masakal at hindi niya ako masuntok o masipa dahil alam ko na balot kami ng dugo ng Panginoon Kristo. Ang tagal ng deliverance. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya ng Diyos,
madaya siya. Sabi niya, nakalaya na ako. Pero sabi ko, banggitin mo nga na si Yeso Cristo ang iyong Panginoon. Takot siya sa dugo ni Jesus at takot siyang banggitin na si Yeso Cristo ang Panginoon. Alam nyo, nahuli ko na hindi siya, na meron pang, nasa kanya pa si Satanas dahil hindi niya mabanggit ang pangalan ni Jesus. Sabi ko, sabihin mo, si Yeso Cristo ang iyong Panginoon. Hindi niya masabi na si Jesus ang Panginoon niya. At nalaman ko na meron pang nagtatagong masamang espiritu sa kanya. Pero hindi siya makatayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa dugo ng ating Panginoon. Sa bandang huli, salamat sa Diyos, pinalaya siya ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, naglilingkod siya sa ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lagi tayo magpa-cover ng dugo ng Panginoon. Saan man tayo pumaroon? Bago kayo matulog, ang inyong tahanan, lagi niyo sabihin, Lord, cover this place with the blood of Jesus. Bago ako matulog, lagi ko sinasabi yan, cover our house with the blood of Jesus. No? Yung mga anak ko, pag umaalis ng bahay, lagi ko sinasabi, cover them with the blood of Jesus. Salamat sa Panginoon. No? Alam ko na kaya niya tayong ingatan, iligtas. No? Kaya niyang ayusin tayo, lahat ng past sin ay kaya niyang alisin sa atin. We are blessed and we are forgiven. Tandaan nyo, pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Panghuli, at dito ako magtatapos, panghuling step, believe God and trust Him. Sampalatayanan nyo lang ang Panginoon. Only believe. Tandaan nyo, we have a mighty God. Sampalatayanan lang nyo to na merong tayong makapangyarihan ng Diyos. A sovereign God, omniscient, omnipotent God. Walang makakadaig sa Kanya. Ang sabi sa Isaiah 43 verse 10, walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala rin papalit sa akin. Sabi ng ating Panginoon, magbago man ang lahat, hindi magbabago ang Diyos. Hindi mababawasan ang Kanyang kapangyarihan. Hindi mababawasan ng Kanyang kabanalan. No? Kaya nga, lagi lang tayo magtiwala sa ating Panginoon. He is mighty to save. He will do new things to you and to all of us. Just believe in Him. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Amen?